Teacher Grace here. Let's talk about Zaldico. While I'm working, let's break down yung controversial na video na nag-viral kung saan inamin niya may budget insertion sa 2025 national budget na nagturo sa mga matataas na opisyal. So, ano sinabi ni Zaldico? Sa unang video niya, sinabi na may 100 billion pesos na budget insertion na ginawa sa utos umano ni President Marcos Jr. at ni Speaker Martin Romualdez. Ayon sa kanya, yung listahan ng proyekto ay isinama sa isang brown leather bag, bagay na may symbolic value daw sa kanila. Sa second part ng video, nag-claim siya na siya mismo kasama ng ilang staff and security ang nag-deliver ng coin-filled suitcases sa bahay ni Marcos at Romualdez. Pero sinabing hindi niya nakuha yung pera na para sa kanya. Ayon sa kanya, all the insertions went to Marcos and Romualdez. So anong naging reaksyon ng iba? Sabi ng DOJ or the Department of Justice na hindi maapektuhan ang kanilang investigasyon. May proseso pa rin sila at i-verify nila yung pahayag ni Ko. Yung CBCP naman or Catholic Bishops Conference na nawagan kay Ko na bumalik sa Pilipinas at isumpa ang kanyang mga pahayag sa harap ng tamang ahensya. Si Speaker Romualdez naman, sinabi niyang malinis ang konsensya niya at handang makipagtalungan sa anumang pagsisiyasat. Pero binanggit din niya na hindi niya tinanggap yung pahayag ni Ko dahil hindi raw ito ginawa sa ilalim ng panunumpa sa legal na proseso. Bakit mahalaga ito? Kung totoo man yung pahayag ni Ko, pinalalalim nito yung issue ng budget insertions at posibleng may kinalaman ng very top officials. Sana mali. Pero dahil video lang ginawa ni Ko at hindi sworn testimony, may tanong kung magiging matibay ba ito sa korte. Ang kaso niya ay pasilip sa mas malaking problema sa ating sistema. Ano ginamit ang budget, sinong may hawak ng pera, at paano natin hinahabol yung accountability. So, nang-aral nito para sa atin, mahalaga ang transparency and accountability sa gobyerno. Hindi pwede na yung mga ganitong aligasyon ay basta lumilipas lang ng walang aksyon. Bilang mamamayan, dapat tayong maging maalam. May karapatan tayong magtanong, magsiyasat, at humingi ng hustisya. Sa social media at public discourse, huwag agad maniwala sa isang video o pahayag. Maghintay ng investigasyon, pero huwag ding manahimik. At sa huli, sa demokrasya natin, mahalaga yung check and balance. Yung mga pahayag, gaya nito, nasuriin ng mabuti. What's your stand with Zaldico's confession? Comment down below. See you in the next video. This is Teacher Grace.